So guys, may issue ako sa adventure. Sa adventure natin, no. So ito, itatry ko siya i-start. Yan. Tumutunog lang yung relay. Yan, kung narinig nyo. So ayaw talaga. So ayaw nyo mag-start. Subukan nating baklasin yung starter. Yan. So first time kong gagawin to na magbabaklas ng starter. Hindi pa ako masyadong familiar kung paano ginagawa to, pero subukan natin, no. Kasi hindi rin natin to mapapaandar kung hindi natin babaklasin. May mga napapanood at nababasa ako na pwede raw yan i-bypass. So ito nga pala yung yung starter yan. Starter assembly ng Mitsubishi Adventure. Ayan. Hindi masyado makita. Lagyan natin ng flash. Ayan. So itong nakikita nyo na to, yung makalawang. Ayan. Yan yung starter. Kasama yun yung body nyan kung saan nakakabit. Assembly yan eh. Itong tinuturo ko na to, ito yung solenoid ng starter. So isang assembly yan. Yan, tatanggalin natin. Ang pagtanggal niyan, dun banda, yan, yung tornilyo na yan, dun banda, may tornilyo yan dyan, dalawa. Syempre tatanggalin din natin yung wire na nakakabit dyan. Ito, yan. Ito. Yan. May wire yan dyan. Tatanggalin din natin. Para maugot natin yung starter. So, nandito tayo sa ilalim, no? Mga kalawang tayong nakita. Siguro kailangan kong linisin yan pagka may time ako. So, ngayon, pag pumasok kayo dito sa ilalim, no? Ayan, makikita nyo. Ito yung gulong sa harap. Kabilang gulong. Ayan. Tapos, makikita nyo, ito na yung wire na tinanggal ko. Ito yung starter assembly. So may tatanggalin kayong dalawang tornilyo. Mukhang ito, tsaka yung isa doon sa itaas. Ito, yan, babaklasin natin yan. Then mabubunot na natin yung starter, kasi ito kasi starter. Ayan guys, ayan, itong starter. Yan. Pakita ko sa inyo kung nabaklas ko na. Ayan, so guys, ito na, nabaklas ko na yung starter. Ayan, kung makikita nyo, may mga kalakalawang. Baka yan yung nagkakos kung bakit tayo umandar. Ayan. So, dalawang tornilyo lang siya. Pag babaklasin nyo, itong nasa ilalim, tsaka yung nandito. Ayan, hanapin nyo na yung dalawang tornilyo na yan. Siyempre, tatanggalin nyo muna yung connection dito sa sa positive. Yan. Bubunutin nyo yan. Ito nakasakit, yung isa naka-nut. Tapos, bago nyo tanggalin to, para di mahila yung wire. So, subukan natin, no, kung kaya nating ayusin, no, nang tayo lang. Pag hindi natin kaya, dadalhin natin to sa gumagawa ng starter, no. So mukha naman siyang original pa. Ito siya. Ay, di ko alam kung original pa to. Di ko pala masabi. May nakalagay na Laguna, Laguna Auto Parts. Ito yung part number niya, MD 312857.
So ngayon, ito na yung starter natin. Testingin natin. Itong negative terminal, dinikit ko sa body ng starter. Then, itong positive, nakaano tayo dito, nakakawit. So, pwede na yan, for testing purposes lang. So, tingnan natin kung iikot. Wala. Dito sa, hindi rin umaandar yung ating, ayun, pumapalya-palya. Minsan meron, minsan wala. So hindi talaga umiikot yung ating kumikislap lang. Pero ayaw talaga. So confirm na may problema. So bubuksan natin. So tatanggalin ko na yung kasama ko dito sa dalawang tornilyo. So pag magtatanggal tayo, lagi natin tatandaan yung mga connection. Tulad nito, itong wire na to, nakakonekta siya dito sa may ground. Ayan, kung makikita nyo, may ground. Itong wire na to, nakakonekta siya dito sa body. Parang ground niya, ano. So, ganito yung tsura niya guys na nabaklas ko. Pang! Ano to? Yung mga particles. No? May kalawang. Tapos may mga particles. Ayun o. Hindi talaga andar pag ganito. So, tingnan natin kung kaya pong umandar nito. Binahaba to. Ayun o. May kalawang sa loob guys eh. Hindi talaga andar pag ganito. Then ito yung solenoid. Hindi ko alam no kung ano. Pero hindi naman binaha dito. Hindi ko alam bakit nagkaganito. Paano nangyari kaya tong ganito? Pinasok ng tubig. Then ito yung solenoid nya. So testingin natin yan kung okay pa yan. Pero dito muna tayo sa dito sa motor. Oh, may mga nadudurog no. Ano kaya to? So lilinisin natin yan. Baklasin natin na andyan na rin lang yan. Linisin na natin no. So, tamang-tama na nakabili ako ng ganito, wire brush, no? So, tamang-tamang panglinis to dito. So, ito gagamitin natin. So, ito guys, tanggal ko na. Bang! Starter pa ba yan? Kaya pala ayaw mag-start. Kasi solenoid may problema rin, baka nabasado yung loob niyan. So, tingnan natin kung kaya pa natin i-restore to. Lininisin lang natin. Tingnan natin kung gagana pa. So, ito yung carbon nya, no. Kita natin na pudpud na yung katapat. Ayan, no. Pudpud na. So, ito na lang yung gumagana. Yung nag-iisa. Baka palitan na natin to. Yung carbon. Kasi, ano na eh. Malala na to, guys. Linisin ko muna, tapos bili tayo niyan. Yan. Wala ng kalawang guys. Sana umandar pa. So yun,
binaklas ko na lahat, no? Medyo nalinisan ko na kahit konti. Ayan. Medyo ano pa din, pangit pa din, pero nalinisan ko na yan ng steel brush na ganito. At kababalik ko lang kasi din at bumili rin ako ng contact cleaner. Ayan, nabili ko lang to sa motorcycle shop. Ayan. Kasi nakita ko may mga kalawang doon sa loob nito na hindi na kayang abutin ng steel brush. Kaya mapapaspray tayo ng contact cleaner dito. Ito na yung nilinis natin, no? Parang okay naman, nalinis din yung loob. Parang nawala naman yung mga namuong kalawang kanina. So, okay pa tong bearing. Then, itong part na to, ito yung kumukontak dun sa carbon. So, kailangan makinis to. Meron ako ditong liha na pino. Ang grit nito is 400. So ito, lalagyan natin ng grasa yung loob. So ito nga palang grasa na ginagamit ko, high temp to na grasa. High temperature. So ito yung gearings. Lalagyan din natin ng grasa. Ibababa ko lang tong ganito. And dito sa loob na to, meron yung dating grasa. Dagdagan lang natin. Actually yung mga grasa na nilalagay dito hindi ganito eh. Silicone yata yung tawag doon sa ganyang grasa. Pero pwede na rin to. High temp naman to. Ito, lalagyan din natin ng grasa dito. So, isa pala sa napansin ko, nag-stack up tong dalawang magkabila na carbon. So, itong magkabilang to, ito yung negative, no? Tapos ito positive, ito lang yung maayos. Itong dalawang negative, stack up. So, ayusin natin to. Try natin linisan lang kung kaya. Then, tsaka natin testingin ulit. So, nangyari lang, kinalawang ito. Yung relays na dinadaanan ng carbon. So, katulad yan, pagka inano mo, ayaw na bumalik. Yan, hindi na sumasagad. Kasi nga, ayun. Kinalawang na yung itong dinadaanan. Ito. Yan, itong dinadaanan ng carbon. So, may isasagad pa dapat yan doon. Yan, parang ganyan. Ayan. Kita nyo may kalawang. Ganon din na nangyari dito sa kabila. Ayan. May kalawang kaya yung carbon hindi umaabante. So ito, nung nire-restore ko kasi yung mga spring, natuluyan nang nasira yung isa. Ito, naputol na yung spring niya. Ayan, putol. So, bali ito na lang yung gumagana, yung isa. Pero, hahanap ako nito sa, sa mga auto supply kung makakabili ako nito. Kung makabili ako nito, mas maganda. Kasi para lahat may contact, lahat ng sides, no, lahat ng carbon. So, ngayon, tignan natin kung makakabili tayo nito. So guys, nakabili na tayo ng ito, starter brush holder, no? Ganap ako, medyo mahirap maghanap ng ganito. Pero nakahanap naman ako. Yan. So, ito yung nabili ko. Yan. So, pares naman. Kakabit na natin siya ngayon dun sa ating
starter, no. So dito, yan, dito siya nakalagay. Ayan, so guys, nakabit ko na. So okay na lahat. Yan, nagpe-play na. So pwede na natin ikabit ngayon at testingin kung aandar na. So ito, nakabit ko na, no, assemble ko na, testingin natin. Dinikit ko ngayon sa negative, then ayun yung positive. Testingin natin. Yun, gumagana yung up and down niya. Tapos ito yung yun, umikot na yung motor. Okay na. So ito na yung starter natin, nakabit ko na. Ayan, sa loob na siya. Then subukan natin ngayon i-start. Sana umandar. Ayan. So baba muna natin yung bintana. Susian natin, okay. Ayan, neutral. Handbrake neutral. Start. Yun! Umandar! Shish! Grabe! Sapa. Pinatay ko. Start ulit. Yun! Umandar. Nice one. Umandar na siya, guys. Nagana yung starter. Ayos. Nakatipid tayo. Hindi tayo nagpalit ng solenoid. Kasi nung tinesting ko ulit, gumana na yung solenoid eh. Ayos. Nagastos ko yung carbon brush lang. Nabili ko yun ng 430 pesos. So nakatipid tayo, no. Nice one.